Ang epicenter ay Manay, Davao Oriental. Nagdadamay yung mga taga Mindanao dahil sa mga kalokohan nyo, mga DDS. Dahil sa kalokohan ng inyong idolo, nadadamay pati ang buong Mindanao. Diba? Yun ang katotohanan. Dahil sa kalokohan ng mga DDS, nadadamay pati ang buong Mindanao. Tapos nagkasunog ulit. Nagkasunog ulit. Diba? Grabe ang disaster nyo ngayon. Alam niyo, ano yan eh. Kino-call out kayo. Kino-call out kayo. Bago na daw kayo, no? Pakita natin yung ano Ito, Sara Duterte. Diyos na po si Paco mo. Sabihin ko, lightning. Busin mo ito. Sulugin mo lahat ng mga irigit. Akala ko ba mahirap yun si Jesus Christ? Kung mag-painting last chapter. Kita mo yung painting ng last chapter. Kala mo ng pista ang mga buwag. Yung pala nag-inuman lang. Mag-last chapter ba si Jesus Christ? Portray dyan parang may Diyos pero kung pumuntin mo pula dito. Kung pintin mo si Jesus Christ, huwag kang happy. Meron mong tao na patayan kinabukasan o ka na kung ito pa magtawa-tawa dyan. Kalukuhan. Who is this stupid guy? Stupid yung talaga itong putal. They can drag me to hell. Sabi din nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Drag me to hell. Go ahead. Ako pa rin. Sabi niya, ano sabi ni Sara? Pagdating pa rin doon, ako pa rin ang presidente ng impyerno. Sabi ni Sara, drag me to hell. Yung mga pronouncement niya na puro mga drag me to hell, guys, kinonfess niya. Siya yun. Kaya nga sabi ko sa inyo si Sara Duterte, kailangan niyang ma-deliver from the power of darkness. Nilulukuban na siya ng masamang espiritu. Nilulukuban na siya ng puwersa ng kadiliman. Nasa kanya na guys, sa kaloob-looban ni Sara Duterte. Kaya nga, di ba, kita nyo guys, ang tindi ng puot sa puso niya. Na kung titingnan natin, wala naman siyang karapatan na magkaroon ng puot kay PBBM, kay Speaker Martin. Ang tindi ng puot sa puso niya. Guys, yan yung mga sinasaniban. Sabi ko nga sa inyo kahapon, di ba, yan yung mga napoposes na i-exorcist. Ang tindi ng puot sa puso niya. Magtanong kayo sa kung naniniwala kayo sa Diyos magtanong kayo sa mga pastor, magtanong kayo sa mga pari, magtanong kayo, no? Sa mga minister ninyo, magtanong kayo. Ano ang quality, ano ang katauhan ng isang tao na sinasaniban ng dyablo? Number one na ugali. Number one na ugali ng isang tao. Mapagtanim ng galit. Maraming puot. Punong-puno ng puot sa puso. Yan ang number one. Possessed by the devil. Kailangan ni Sara ma-deliver. Kailangan niya ng deliverance from the power of darkness. Dahil kinokontrol na siya ni Satanas. Real talk lang tayo dito guys. Si Sara Duterte ay kinokontrol na ng dyablo. Kaya lahat ng kanyang naisip, lahat ng kanyang yung nasa puso niya, galit. At hindi niyo ba napapansin pag nagsasalita siya?
puro panghihikayat na magalit. Magalit kay Marcos, magalit kay magalit sa gobyerno. Wala na siyang guys, wala na siyang masabi na maganda. Puro galit, galit, hatred, hatred. Alam niyo mga DDS ang hirap kasing magsabi sa inyo kasi parang hindi yata kayo nagbabasa ng Biblia eh. Tsaka parang wala naman sa inyo yung pagsisimba, hindi naman kayo spiritual na tao. Sa tingin ko kayo yung mga erehes, no? Mga walang Diyos. Kasi yung inyong iniidolo, walang Diyos eh. Ang hirap ipaabot, ang hirap ipaintindi sa inyo kasi hindi nyo ako magigets dahil wala naman kayong alam sa Bible eh. Hindi naman kayo nakikinig ng mga sermon ng pare, ng pastor. Mahirap ipaintindi sa inyo. Kaya nga, di ba sinasabi sa Bible, tanggalin mo yung galit, yung hate sa puso mo. Kaya nga tinuturo sa Biblia, love your enemies. Mahalin mo ang iyong kaaway at gawan mo ng mabuti ang mga tao na gumagawa sa iyo ng masama. Yan ang mga tinuturo sa Biblia. Pero hindi nyo alam yan. Kasi hindi nga kayo hindi kayo maka-Diyos. Hindi kayo nakikinig ng mga sinasabi sa inyo. Siguro nagsisimba kayo pero wala lang, nasa simbahan kayo, iniisip nyo. Nako, ano kayang magandang mamaya o ulamin? Ay, nasa simbahan kayo pero hindi kayo nakikinig. Pumupunta kayo sa churches pero hindi kayo nakikinig at hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ng pare o ng pastor. Sa totoo lang, yun ang katotohanan. Magnanakaw? Sabi nung isa, mahal ko daw yung magnanakaw. Magnanakaw? Kung sa magnanakaw lang, sino ba ang umamin na nagnakaw? Di ba si Duterte? Sabi ni Duterte, marami rin akong nanakaw. Ubus na nga lang. Naniwala ka na ubus na ninakaw niya? Eh, kita mo, nakakapagbayad siya ng milyon-milyon monthly kay Kaufman. Paano maubos ang ninakaw niya? Kung nakakapagbayad siya ng milyon-milyon. Madaming pera si Duterte, maraming nanakaw. Pulong Duterte, 52 billion. Nag-iisang congressman mula noon hanggang ngayon na may 52 billion. Tingnan mo yan. Grabing nakawan, di ba? Sara Duterte, during her time as a mayor, 2.9 billion confidential funds lang yon. Saan na nilagay ang 2.9 billion ni Sara? Madaming plug sa COA. Nung naging vice president, ay naku, lalo. Kung sa nakawan lang din, wala nang hihigit pa sa pagnanakaw ng mga puon mo, ng mga idolo mo, ng mga Duterte. Diba? Ay si PBBM, wala naman siyang kaso na may ninakaw. Wala siyang ganun. Yung pinapaniwalaan yung Chavit season na plunder case. Tingnan niyo nga kung sino yung nasa listahan na Napoles. Walang Bongbong Marcos. Sino yung mga nasa listahan? Anton Jesus Cotero, Jingo Estrada, Ramon Revilla, at marami pang iba. Joel Villanueva, marami pang iba. Walang Bongbong Marcos. Kaya pagdating sa nakawan, wala nang hihigit pa sa mga puon ninyong Duterte. Kaya nga siyang nanalong the most corrupt person in 2017. Nanalo siya 2017, most corrupt person of the year. Kaya wala kayong maipagmamalaki, mga DDS. Wala kayong maipagmamalaki, mga DDS. Pagdating sa nakawan, wala nang hihigit pa sa pagnanakaw ng mga idolo niyo.
Remember the Parmali? Remember, mga Diskaya? Kailan nag-umpisa magnakaw? 2016. 2016, nag-umpisa na magnakaw ang mga Diskaya. Anong taon yon? Duterte. Kaya wala kayong may pagmamalaki. Pagdating sa nakawan, wala nang higit pa sa pagnanakaw ng Duterte nyo. Kaya nga, di ba, ayaw niyang pakita yung kanyang bank account. China-challenge siya ni Trillanes, ayaw niyang ipakita ang kanyang bank account. Kasi alam niya, nagnakaw siya. O, diba? Pati yung Sara Duterte nyo. Umamin siya, ha? Na sabi niya, totoo yun, meron talagang mga ganung bank accounts. Madami yun. Sabi pa niya, madami yun. Pero hindi ko alam kung paano napunta doon yun. Hindi rin alam ng bangko. My God. Bank accounts mo, nakapangalan sa'yo, hindi mo alam paano napunta doon. Huwag kami. Hindi kami tanga. Hindi ka pwedeng magkaroon ng bank accounts na hindi ka nag-open. Kaya, alam nyo, mga DDS, niloloko nyo lang yung sarili nyo. Niloloko nyo ang sarili nyo, pinapaniwala nyo ang sarili nyo na walang kasalanan ang mga idolo nyong Duterte. Gayong kayo mismo, alam nyo na ang mga idolo nyong Duterte ay napakaraming ginawang pagnanakaw. O, diba? Make sense? Ganun lang yun eh. No? Huwag nyo nang lokohin ang sarili nyo. Maawa kayo sa mga apo nyo, sa mga anak nyo. Maawa kayo sa next generation. Huwag nyong ipagtanggol ang mga magnanakaw. Huwag nyong ipagtanggol ang mga mamamatay tao. Huwag nyong ipagtanggol ang mga magnanakaw, ang mga mamatay tao. Huwag nyong ipagtanggol yung mga killer, huwag niyong ipagtanggol yung mga bastos, yung mga palamura, huwag niyong ipagtanggol yung mga tao na katulad ng mga Duterte na walang Diyos na pati Diyos minumura. Huwag niyong ipagtanggol ang mga bastos at mga erehes. Maawa kayo sa pamilya niyo, maawa kayo sa anak niyo, maawa kayo sa mga apo niyo, maawa kayo sa mga henerasyon ninyo na darating pa. Magambaan kayo. Ang gaba, dili good magsaba. Diba? Remember that. Ang gaba, dili good magsaba. Ugma na anana sa imong pertahan. Wa ka nakabantay, wa ka kabalo na ana ang gaba sa Ginoo. Tanawa na, nahitabo sa inyo, sa Davao City. 2 beses niyanig. Ang ano pa nito, pati yung mga mabubuting tao dyan, nadamay. May mga tao dyan na mabubuting tao, mabubuting kalooban, na mga hindi katulad ninyo, nadamay dahil sa inyong mga kalokohan, mga DDS. Diba? 2 beses niyanig ang Davao City. 7.6 7.6 7.4 magnitude. October 10, 9:43 a.m. Pagdating ng gabi, 7:12 p.m., 6.9 magnitude. Tingnan mo yan, 2 beses niyanig ang Davao City. Wake up call sa inyo yan. Tumigil na daw kayo sa ginagawa niyong pagpapabagsak sa gobyerno. Tumigil na daw kayo sa ginagawa niyong mga kalokohan. Dahil hindi niyo pwedeng mapabagsak ang gobyerno. Tumigil na kayong mga DDS sa ginagawa niyong mga kasalanan. Diba?
Ang mga DDS, tumigil na kayo sa mga ginagawa ng kasalanan. Baka mamaya, pag pinagpatuloy nyo lang yan, ewan ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa inyo, baka mas higit pa. Magsitigil na kayo sa ginagawa nyo. Ano, mga DDS, no? Tatawanan lang kayo ni Attorney Claire. Attorney Claire, tawanan mo nga itong mga DDS na to. Cute-cute niya, Attorney Claire. Ang cute-cute ni Attorney Claire, no? Ang cute-cute niya talaga, no? Napaka-cute ni Attorney Claire. Ang cute niya. Sabi ni Carmelita Torrejos, kaya isa pa yung reason atat na atat siyang umupo. Merong pleasure dahil malaki na ang investment sa kanila. Examples, trolls, fake news peddlers, candidates nung May election. Tama ka dyan, no? Marami, ano sila parang ando na yung nakatatag na sila ng systematic yung sistema nila, no, sa kanilang troll farms. At ang kagandahan nito ng troll farms sila, with cooperation of China. Ang dami nilang pambayad, no? Tapos yung kanilang mga DDS vloggers, di ba? Pabalik-balik ng China. Sila doon, nagsiseminar, no? Libre lahat yun. Pati yung stay nila doon, libre lahat. Pagkain, may allowance pa. Pagdating dito, yan, umpisa na nilang sirain ng gobyerno, sirain si PBBM, manira, kung ano-ano, no? Sirain ng gobyerno, pabagsakin ng gobyerno para si Sara ang iupo. Malinaw na malinaw yan. Bakit gusto ng China yan? Kasi sumasakit yung ulo nila kay PBBM. Kasi si PBBM, pinaglalaban niya ang West Philippine Sea. Gustong-gusto ngayon gawin ng China, magtayo na, no? Tayuan ng military bases na naman. Guys, no? Yung sa West Philippine Sea. Tatayuan na naman nila yan. Kaso, lumalaban yung Pangulo natin. Ipinagtatanggol ng Pangulo natin. Kaya sumasakit yung ulo nila, hindi nila magawa. Kaya kailangan nila ng kandidato na katulad ni Sara Duterte na hawak nila sa leeg. Na pag sinabing, oy, amin to, huwag kayo dito. O sige, sa inyo na yan. Sara Duterte, tuta, hawak sa leeg ni Xi Jinping. Hawak sa leeg ng China. Katulad ng tatay niya. Tuta. Kaya sumasakit ulo nila kay PBBM. Kaya ang DDS at saka ang China, combine force para pabagsakin ang Pangulo ng Pilipinas. Ano yan, guys? Documented yan. May ebidensya yan. Matibay ang ebidensya yan, guys. Na-research yan ni Senator Tolentino at saka na-research din yan ng ph.com, yung fact checker, guys, no? Yung fact checker ito na pina-fact check nila at saka ni-research na bakit kakaiba yata ang movements ng mga accounts na to. Dami nilang nakita, guys, na ilang daan, no, na mga accounts na naka-base sa China na nagpo-post sabay-sabay patungkol sa paninira sa Pangulong Marcos. Pinopost nila yung pulburon video. Pagkatapos, inaangat nila si Sara Duterte. Anong nalaman? Anong nadiskubre? Galing China. Nalaman nila, hindi ito tao. Hindi ito tao. Kasi nalaman nila, guys, no, yung pagpo-post sabay-sabay. Tapos, ang interval,
3 seconds, tapos post ulit, sabay-sabay. Tapos 3 seconds, post ulit. Talagang pinaplag nila yung social media para i-post, no, na si PBBM daw ay bangag, gano'n, yung pulburon video. Tapos post nila si Sara Duterte, na si Sara ay ganito, ganyan. Yung build up, no, bini-build up nila si Sara Duterte. So anong nalaman, guys? Ayon sa investigasyon, mga account from China, troll farms from China. Combine, the DDS at saka China, combine sa paninira sa ating Pangulo. Kaya nga, mga kaibigan, talagang ang kakampi dito ng ating Pangulo natin at ang sambayan ng Pilipino. Nakita mo, kahit anong gawin nilang paninira sa Pangulo natin, hindi nila napapabagsak. Kasi ang sambayan ng Pilipino, ang kakampi ng ating Pangulo. Kaunti lang naman ang DDS eh. DDS, China, yan ang magkakampi. DDS tsaka China. No? Magkakampi yan. Si PBBM naman, tapos ang mamamayang Pilipino. Kaya hindi sila nagwawagi. Kasi, syempre, magwawagi ba naman sila? Mas marami tayo. Nandito tayo sa baluarte natin. Binubudol nila ang AFP, binubudol nila ang mga kapulisan, binubudol nila yung mga ibang sektor. Pati kakamping, pati dilawan, gusto nilang sumama sa kanila para pabagsakin si PBBM. Failure, a big failure. Ayaw sa kanilang sumama. Pati dilaw, pati kakamping. AFP, inoperan si Browner, bilyon ang inoper kay Browner, ha? General Browner, bilyones ang inoper sa kanya. Hindi siya pumayag. May integridad yung tao. May prinsipyo, may integridad. Hindi siya pumayag sa bilyon-bilyon na sinuhol sa kanya para magkudita. Diba? Kaya mga kaibigan, ang kakampi ng ating Pangulo ay ang mamamayang Pilipino. Ang DDS, ang kakampi nila China. DDS, China, combine sa paninira sa ating Pangulo. PBBM plus the Filipino people. Kaya malakas tayo. Kasi ang Pangulo natin, ang kakampi niya ay ang mga Pilipino. Diba? Mas malakas tayo, guys. Dahil, syempre, tayo yung Pilipino, mamamayang Pilipino, nandito tayo sa Pilipinas. Tayo ang kakampi ng ating Pangulo, kaya malakas tayo. Diba? Yung mga DDS, si Sara Duterte, sino kakampi niya? China. Kaya, sorry na lang kayo, ha? Pero kung hindi pa kayo magigising sa wake-up call sa inyo, ewan ko na lang kung ano pang mangyayari sa inyo in the future. Nagkasunog sa Davao, October 2. Nagkalindol, October 10, 7.4. Nung gabi, nilindol uli, 6.9 naman. Pagkatapos, nagkasunog ulit sa Davao City. Saan ka nakakita nun sunod-sunod disaster nyo? Nagkasunog, nagkalindol nung umaga, nagkalindol nung gabi, nagkasunog ulit nung gabi. Saan ka nakakita nun? Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, hindi ako naniniwala sa coincidence. Hindi ako naniniwala sa mga coincidence na yan. Naniniwala ako, lahat ng nangyari sa mundong ito may purpose. May plano ang Diyos. Bakit ganon? Bakit sunod-sunod ang trahedya nyo? Kino-call out kayo mga taga-Davao. Ang masama kasi nito, madaming tao sa Davao City na matitino naman, nadadamay. Kino-call out kayo. Sara Duterte, kino-call out. Ang mga Duterte, kino-call out. Yung mga DDS, kino-call out.
Yung inyong idolo, kung makapagsabi ng drag me to hell, na presidente daw siya ng impyerno, kung ano-ano pa, gigilit ng leeg, magpapahukay ng bangkay, papatapon sa West Philippine Sea. Kumausap ng assassin, papatsugi ng 3. Gosh, kung ano-anong sinasabi niya. Binigyan na siya ng blessings ng Diablo. Nilukuban na ang kanyang pagkatao ng masamang espiritu. Diablo na ang nagpapatakbo sa utak at sa puso ni Sara Duterte. Diablo. Alam nyo guys, kahit i-deny nyo yan, totoo yan. Diablo ang nagpapatakbo sa isipan at sa puso ni Sara Duterte. Hindi na normal. Hindi na normal, guys. Kailangan niya ng deliverance from the power of darkness. Under the influence na siya ng power ng darkness. Sa totoo lang, guys. She's under the influence of the power of darkness. Yan ang katotohanan. That's the truth. And nothing but the truth. Yan ang katotohanan, guys, no? Although sa tapos na kapag magre-release ka. Dala. Okay. Doon ang galit ng Diyos. Pagka po lumilindol, pag may earthquake, it is a sign ng galit ng Diyos. Kung saan nandun yung earthquake, nandun ang galit ng Diyos. God's wrath is in that place pagka mayroong po lindol. Basahin natin sa Job. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nagyayanig. Ang mga haligi ng lupa nayayanig pag nagagalit ang Diyos. Kaya po pag lumilindol, it's a manifestation of God's wrath. That is against the unrighteousness of men, sabi sa Biblia. Pagka po lumilindol, pag may earthquake, it is a sign na nagagalitan. Pagka po lumilindol, pag may earthquake, it is a sign na nagagalitan. Kung saan nandun yung earthquake, nandun ang galit ng Diyos. God's wrath is in that place pagka mayroong po lindol. Basahin natin sa Job. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Ang mga haligi ng lupa nayayanig pag nagagalit ang Diyos. Kaya po pag lumilindol, it's a manifestation of God's wrath. That is against the unrighteousness of men, sabi sa Biblia. Pagka po lumilindol, pag may earthquake, Yan.